Good evening po sa ating lahat. Yan. Pwede po nating batiin ang mga kasama po natin sa church ng good evening, kapatid. Sa mga kasama din po natin sa online, pwede po tayo mag-comment ng good evening, kapatid, para sa gabing ito. Tunay ngang napakasarap magpuri sa ating Panginoon. At muli, binabati ko ang bawat isang nandito nung Christmas party natin. Congrats po sa bawat team na nag-present. Tunay nga po, lahat ng presentation nyo po ay nakakaluwalhati para sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Ngayon natapos na yung Christmas party natin. Siyempre, may isa pa tayong inaabangan na event. Ito po ay ang ating pong gaganapin na play sa Sunday. Ito po ay Born is the King. Tama. Ito po ay gaganapin na po sa Sunday. Excited na po ba ang bawat isa? Lahat po ba may ticket na? Meron naman po. Sa mga wala pa po, pwede pa po kayong humabol. Pwede pa pong bumili ng tickets. Napakarami pa pong available at magiging maganda po ang view ng ating papanooran sa Sunday. Pwede po kayo lumapit sa ating Pastora Shell o kahit sino po leaders po natin para kayo po ay makabili ng ating tickets. Ngayon, tapos na po akong mag-promote. Sige po, tayo po ay magsimula na sa ating panalangin. Heavenly Father, we thank you. We bless your name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat po sa bawat isang nandito sa aming santuario at sa mga kasama po namin online na nanonood ngayon. Panginoon, patuloy ko pong panalangin na patuloy niyo po kami sasamahan sa gabing ito. As we listen to your word, open our hearts, our ears, and our minds, and may we receive your word bilang pataba po sa aming mga puso at magawa po namin ito sa araw-araw. Holy Spirit, be with us in this sanctuary at sa mga kasama po namin online. Nasa biyahe man po sila o nasa tahanan po nila. Patuloy rin niyo po kung i-bless, banal na Espiritu upang yung mga salita lamang po ang siyang mamuntaway sa aking mga labi. As I share your words sa gabing ito. Maraming salamat po. We love you. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Speaking of Christmas party, gayon kakatapos naman po ng Christmas party, meron pa po ba sa ating hindi pa po tapos or hindi pa nangyayari ang kanilang Christmas party sa work at sa school? Natingin ko po, tapos na po. At kung bibilangin niyo po yung araw, bilang paalala po sa atin na Christmas party ay ilang days na lamang po, Pasko na, di po ba? Ilang days na lang po? Hala, di ba po, 7 days na lang, Pasko na, which is next week po. Ang bilis nga po ng panahon kasi parang kailan lang po nagpe-prepare pa pong bawat teams no sa Christmas party po natin na presentation. Ngayon, 1 week na lang, Pasko na. Eh lahat po tayo, nakatanggap po ng mga gifts, mga exchange gift po sa ating Christmas party. Kung iisipin niyo po, di ba po kapag Christmas party or Christmas, sige, sabihin na po natin Christmas, ano po yung naaalala po natin? Marin po? Di ba po yung mga bilihin, pagkain, regalo. Di ba po ang sinasabi nila kapag Pasko ay araw ng bigayan at pasasalamat. Lahat po ba na natanggap niyong regalo nitong mga season na to? Nag-thank you po ba kayo sa nagbigay po sa inyo? Parang sabi po, ayaw niyo po, gano'n. Di ba po kapag ganitong season, syempre uso po sa atin, ayan yung mga nagbibigay ng mga aguinaldo, bibigay ng mga regalo po sa ating mga kapatid, mga kapamilya, kaibigan. Tapos po, pag na-receive po natin yung gift, syempre nagpapasalamat po tayo, tama? Yung mga blessings po kaya natanggap natin the whole year, na ipagpasalamat na po ba natin? Yung mga maliliit na bagay na kahit yung everyday lang na pagpoprotekta sa atin, yung mga bagay na, alam niyo yun, yung halimbawa, nakapulot ka ng piso, nag-thank you ka ba, ganon? Sa gabing ito, bilang napag-usapan naman na po natin yung pagpapasalamat, ay yung po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Alalahanin po natin yung mga bagay na ipagpapasalamat po natin, hindi lamang po ngayong Christmas season, kundi yung the whole year, na tayo po ay nakatanggap ng blessings. Sa buong taon na to, ipapagpasalamat po natin ito sa gabing ito. At kilala niyo po ba kung sino po sa Bible ang laging nagpapasalamat? Di ba po si Jesus Christ? At sa gabing ito, tatalakayin po natin yung isang instances na siya po ay nagpasalamat sa ating Diyos Ama. Samahan niyo po ko sa ating verse sa gabing ito, found in John 11, verses 41 to 42. Sabayan niyo po ko sa pagbasa. So they took away the stone
Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Purihin po ang pagkabasa sa salita ng Diyos. Konting background lang po, konting summarize lang po sa ating verse. Kilala niyo po si Lazarus? Tama. Siya po ay merong kapatid na, may kapatid po siyang dalawang babae. Sila po ay si Mary at si Martha. Dito po sa kwento po natin, sa verse na po nating ito, before pong mangyari kung, pakibalik po sa verse 41, salamat po, meron pong nabanggit dyan, they took away the stone. So parang, bakit may stone? So kung babalikan po natin yung mga upper verses, si Lazarus po kasi ay may sakit. May sakit po siya at inaalagaan po siya ni Mary at ni Martha. Tapos po, ang ginawa ni Martha, naghanap siya ng messenger tapos sabi niya, dun sa messenger, pakisabi kay Jesus, may sakit ang kanyang matalik na kaibigan na si Lazarus. Tapos po, ito na yung message, nakarating na kay Lord na may sakit si Lazarus. Tapos po, nung nakarating ngayon kay Jesus, sabi niya, nagpapahinga lamang siya, natutulog lang siya. Mag-i-stay muna ako kung nasa lang ako ngayon, tapos babalikan ko siya. So, talon po tayo. 2 days po siya nagstay doon sa pinaroroonan niya. Tapos, after 2 days, sabi ni Lord, bumalik na tayo sa Judea. Tapos, kasama po niya yung mga disciples niya, tapos sabi niya, seryoso ka ba, Lord? Babalik na tayo ng Judea, halos ayaw kanilang makita doon. Hindi. Sabi ni Jesus, babalik tayo. Dahil kailangan ko nang gisingin si Lazarus sa kanyang pagkakatulog. Fast forward, si Lord nakarating na siya sa Bethany, sa isang small village, kung saan naninirahan sila Mary, si Martha, at si Lazarus. Kaso pagdating nga lang ni Lord, sabi sa kanya, nakarating sa kanya yung balitang, si Lazarus, wala na siya, nakahimlay na siya, 4 na araw na. 4 na araw na simula nung yumaong si Lazarus. Tapos, nung nakarating na kay Jesus yung balita na si Lazarus ay yumaon na, nakarating naman kay Martha na nakarating na rin siya, si Lord sa Bethany, then pumunta si Martha kay Jesus, sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lamang, edi sana gumaling sa sakit si Lazarus. Tapos, nag-usap sila, and then, after nilang mag-usap, hinanap ni Jesus si Mary. Tapos, nung nakarating na kay Mary, na nandun na rin si Jesus sa Bethany, pumunta ngayon si Mary kay Jesus. Tapos sinabi din niya yung sinabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lamang, edi sana gumaling si Lazarus sa kanyang sakit. Tapos, dahil doon, nakita niya yung mga nagdadalamhati, dahil sa pagkawala ni Lazarus, nagkaroon ng parang furious sa puso si Jesus. Tapos hinanap ngayon ni Lord kung saan nakahimlay yung katawan ni Lazarus. Tapos sabi ni Mary, tara po, puntahan po natin. Tapos, yung naging reaction ni Jesus, noong papunta na sila sa himlayan ni Lazarus, alam niyo po ba kung ano? Ito po yung shortest verse in the Bible, which is, Jesus wept. Umayak po ang ating Panginoon nung papunta siya sa himlayan ni Lazarus. Tapos, nung nakarating sila dito, sa himlayan ni Lazarus, sabi ni Jesus, tanggalin niyo yung bato. Tapos, sabi ni Martha, saglit! Wait lang. Lord, 4 na araw na nakahimlay dyan si Lazarus. Syempre, mangangamoy yung katawan niya dyan. Pero, sabi ni Jesus sa kanya, Martha, hindi ba sinabi ko sa'yo, kung sino ang maniniwala, ay makikita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Tapos, tinanggal po nila yung bato, which is yun na po yung verse natin ngayon, sa 41, kung inyo pong babasahin. They took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Verse 42, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. And then, alam niyo na po ang nangyari. Siyempre, nabuhay muli si Lazarus dahil sa salita ng ating Panginoon. At nagpapasalamat dito ang ating Panginoon dahil lagi siyang dinidinggin ng Diyos Ama. At hindi lang po ito yung isang pagkakataon na nagpasalamat ang ating Panginoon sa Diyos Ama. Meron pa po sa ibang accounts na nagpasalamat siya
feeding the 5,000. Tama po? And then, yung pinakaalam po nating lahat na nagpasalamat ng ating Panginoon, natatandaan niyo po kaya? The Last Supper, tama po. Lord's Table, di po ba pa nakikita natin sa ADP? Jesus broke the bread and give thanks. At kung maalala niyo rin po, tayo po, di ba, nag-Lord's Table tayo ng December. Minention po na ating kapatid na si Sister Nicole, habang hinahayag niya ang about sa Thanksgiving, that Thanksgiving is a lifestyle. So sa gabing ito, bilang paalala po sa atin, magpasalamat po tayo sa lahat ng blessings na natanggap po natin. Hindi lamang po ngayong Christmas season, but the whole year na mga natanggap po nating blessings. Maliit man ito or malaki. As we pray, magpasalamat po tayo. At napakadami po nating pwede ipagpasalamat as we pray. Di ba po, meron po tayong laging ginagamit na verse about Thanksgiving. Isa nga po yun sa paboritong verse ni Ate Nang. Mahuhulaan niyo po kaya? Yung kasama pa po nun, 1 Thessalonians 5:18. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Give thanks in all circumstances. Magpasalamat po tayo sa mga lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng experiences, sa mga bagay na nag-grow sa atin. For He is good, sabi in 1 Chronicles 16, verse 34. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the Lord, for He is good sa Kanyang kabutihan. Kung maalala niyo po, isa sa mga nag-present po nung Sunday, tumatak po sa aking linya yung sinabi nila, magpasalamat tayo sa lahat na dumating na kami sa buhay natin at sa lahat ng doors na nabuksan. Sa gabing ito, as we pray, alalahanin po natin ang lahat ng provision, spiritual growth, yung mga answered prayers po natin na na-invite na po natin yung family members natin dito sa church, mga friends natin, for protection every day, sa mga healing, mga hagalingan, kapag tayo nakakaramdam ng sakit, wisdom and knowledge, sa mga victories po natin sa school at sa work, sa mga graduate po, sa mga na-hire, sa mga na-promote, sa mga blessings po ng babies, dalawa po yan, si Sister Nicole at si Sister Mitch. At dalawa pa pong isinilang sa ating church, si Baby Caleb at si Baby Theodore. And most especially, yung best blessing na natanggap ng BCC sa taong ito at meron pa, yung ating pong BCC Church Renovation. Mga bagay na pwede po natin ipagpasalamat, malaki, mga maliliit, yung mga provision sa atin, mga protection sa atin sa araw-araw. Kasi kung iisipin niyo po, malapit nang matapos ang taon, 2 linggo na lang po kung bibilangin nyo, 2025 na. Alam ko po, marami na naman po tayo matatagap na pagpapala, mga samut-sari na mga big camels, mga protection, yung mga good news na pwede po natin matanggap sa 2025. Pero sa gabing ito, sariwain po natin ang lahat ng pagpapalang ating natanggap sa taong ito, sa taong 2024. Because we declared, di po ba, na ang decade na to is the best decade yet. Dahil alam po natin, every year is the best year. Amen po? Amen. At sa gabing ito, I pray also na masabi din po natin, as we thank the Lord, yung verse po natin kanina, pero hayaan niyo pong basahin ko po ito sa Tagalog, in John 11:41. Ayan po, naka-highlight pa po. Sana masabi po natin as we pray, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Kung inyo pong babasahin, minention po dyan, tumingala si Jesus sa langit. Nakaka-relate po, di ba? Ito po ay correlation sa ating team. This 2024, which is look up and lift up your heads. Simple lamang po. Gusto po ito maging challenge po sa bawat isa. Kapag tayo po ay lalabas ng bahay, halimbawa, lalabas tayong bahay. Ganyan. Tingala po tayo sa langit. Alalahanin po natin yung kabutihan ng Panginoon. Lord, salamat po sa araw na inyo pong ginawa. Salamat po sa kalakasan. Salamat po sa pag-iingat. Lord, salamat po kasi patuloy po kayo nagpo-provide para sa akin.
Lord, salamat po sa kalakasan. Lord, salamat po sa pag-iingat. Every day, kung ano man po ang ginagawa natin, I continue to pray na as we thank the Lord. Let's lift up our heads. Ay, katulad ni Jesus, tumingala siya sa langit habang nagpapasalamat siya sa ating Diyos Ama. And as we pray sa gabing ito, sariwain natin, pwede na rin po tayong habang nagpe-praise and worship tayo, tumingala po tayo. Magpasalamat sa ating Panginoon because He is good. Amen po. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Heavenly Father, we thank you and we bless your name, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa gabing ito. Salamat po sa inyo pong mensahe for us, sa lahat ng kabutihan na ibinigay niyo po sa amin, sa lahat po na aming mga natanggap na pagpapala sa buong taon ng 2024. Thank you, Lord, for your joy. Thank you for the peace. Thank you for the comfort. Thank you for the provision, for the spiritual growth. Thank you for the blessings na patuloy niyo pong binibigay sa amin ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming salamat po, Lord, sa bawat isang nandito. Salamat po, Lord, sa mga kasama po namin online. Salamat po sa kanilang growth at patuloy ko pong panalangin na sila po ay patuloy na titingala sa inyo, Diyos Ama. Habang sila po ay napapasalamat at patuloy po nilang tatanggapin ang mga pagpapala na inyo po ibibigay para sa taon na ito at sa mga susunod pang taon. Maraming salamat po. We love you, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.